Ang lihim na awit ni Sam, kung saan kwento ng karanasan noong kolehiyo sa kanyang kaklase. Pasukan na naman sa eskwela. Panibagong taon, panibagong hamon, at syempre, mga bagong mukha. Puno ng galak ang aking puso, dahil alam kong marami na namang mabubuong samahan at mga bagong tropa. Pero sa unang araw pa lamang ng klase, tila tumigil ang mundo ng lahat nang pumasok ang isang babae. Ang pangalan niya ay Sam. Agad siyang umagaw ng atensyon, hindi lang dahil sa ganda niya, kundi dahil sa kakaibang aura na dala niya. Isa siyang transferee galing sa isang sikat na unibersidad sa bayan. Iba ang tindig niya, may class, ika nga. Pero higit sa lahat, kapansin-pansin ang kanyang pisikal na anyo. Siya yung tipo ng babae na kahit simpleng shirt at maong lang ang suot, kitang-kita ang hubog ng katawan, hugis, coke, sabi na ng mga barako sa likuran. Nalaman namin na mas matanda siya sa amin ng 1 taon. Matured na siya mag-isip, seryoso pero marunong makisama. Nagsimula na ang klase at balak ko sana siyang kausapin, pero naunahan ako ng hiya. Torp eh. Kaya minsan, wala akong ibang kausap sa loob ng classroom, kundi ang mga dati ko ng tropa. Hanggang tingin na lang muna ako. Lumipas ang ilang linggo, at unti-unting gumaan ang loob ni Sam sa klase. Naging ka-close niya ang ilan sa mga tropa ko. Isang araw, naikwento sa akin ng kaibigan ko ang lahat tungkol sa kanya. Sa dinami-dami ng sinabi niya, isa lang ang tumatak sa isip ko. Pre, gitarista pala yang si Sam. May banda siya dati. Parang may kung anong kurot sa puso ko. Mahilig din kasi ako sa musika, at sinusubukan ko ring mag-aral maggitara. Nalaman ko rin na malapit na ang kanyang ika-19 na kaarawan. Hindi naman sa umaasa ako, pero parang ganoon na nga, nais ko sanang maimbitahan. Laking gulat ko nang lapitan ako ng tropa ko kinabukasan. Pre, sama ka daw, sabi ni Sam. Sa bahay niya, jamming at inuman. Wala nang pag-atubili. Agad akong naghanap ng pwedeng isuot. Gusto kong magpapogi, hindi para sa iba, kundi para kay Sam. Dumating ang gabi ng kaarawan niya. Dala ko sa aking kanang kamay ang isang simpleng regalo, sana magustuhan niya. Pagdating ko sa bahay nila, ramdam agad ang saya. Nandun ang iba kong kaibigan, pati na rin ang circle ni Sam. Malakas ang tugtugan, maraming pagkain, at syempre, hindi mawawala ang inuman. Tipikal na selebrasyon ng mga kabataan, kainan, kantahan, kwentuhan. Si Sam, sobrang ganda niya noong gabing iyon. Relax lang siya, nakikipagtawanan, pero nandun pa rin yung pagiging misteryosa niya. Lumalim na ang gabi. Unti-unting naubos ang mga tao. Isa-isang nagsialisan ang mga kaklase namin dahil may mga curfew pa. Ang iba, bagsak na sa kalasingan at naihatid na pauwi. Hindi ko na malaya ng oras. Sobrang layo pa ng uwian ko at wala nang masasakyan. Ang natira na lang ay ako, si Sam, at isang kaklase namin na tulog na sa sofa dahil sa dami ng nainom. Medyo lightheaded na rin ako, ramdam ko na ang tama ng alak, pero conscious pa naman. Ganoon din si Sam, mapupungay na ang mga mata at namumula na ang pisngi, pero gising na gising ang diwa. Lumapit siya sa akin, dala ang amoy ng matapang na alak na humalo sa mabango niyang pabango. Huwag ka nang umuwi, sabi niya, ang boses ay malumanay pero may diin. Dito ka na lang magpalipas ng gabi sa kwarto ko. Delikado na sa daan. Nagulat ako, pero tinanggap ko ang alok niya. Wala rin naman akong choice. Inaya niya ako sa itaas, sa kwarto niya. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang kanyang santuwaryo. Nakasabit sa dingding ang koleksyon niya ng mga gitara, acoustic, electric, bass. Ang gaganda. Halatang alaga. Wow, nasambit ko. Ang dami mong gitara, Sam. Umiti siya, isang iting ngayon ko lang nakita, kakaiba, mapang-akit.
Kinuha niya ang isang acoustic guitar at ipinakita sa akin. Nag-aaral din akong tumugtog, pag-amin ko sa kanya, medyo nauutal pa. Pwede mo ba akong turuan? Kahit basic lang. Tinitigan niya ako ng matagal. Yung titig na parang tinatansya ang buong pagkatao ko. Tumango siya. Sige, sagot niya. Tuturuan kita. Tumayo siya at lumapit sa pinto. Narinig ko ang pag-lock ng pinto. Para walang istorbo, bulong niya habang nakatalikod. Baka magising yung kasama natin sa baba dahil sa ingay. Paglingon niya sa akin, parang bumagal ang oras. Dala ng init ng alak at tawag ng pagkakataon, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang pang-ibabang saplot. Nanlaki ang mga mata ko pero hindi ako makagalaw. Ang init ng kwarto ay tila sumabay sa init na dala ng alak sa aming mga katawan. Umupo siya sa tabi ko sa kama. Ang distansya namin ay halos wala na. Ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Ang akala ko, abutin niya ang gitara para simulan ang tutorial. Pero iba ang kanyang hinawakan. Dahan-dahan, kinuha ni Sam ang aking kanang kamay. Ang kamay na nanginginig pa sa kaba. Tinitigan niya ako sa mata, diretsyo, mapang-akit, walang halong pag-aalinlangan. Ganito ang tamang pagtipa, bulong niya, ang boses ay garalgal at puno ng pagnanasa. Dinala niya ang aking kamay, hindi sa leeg ng gitara, kundi inilapat niya ito sa kanyang makinis na pagitan. Napalunok ako. Ang balat niya ay mainit, malambot, at tila kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Hindi siya tumigil doon. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, dahan-dahan niyang inigya ang aking mga daliri. Itinuturo ang tamang pwesto sa kanyang sariling instrumento. Napahigpit ang hawak niya sa pulsuhan ko nang maramdaman niya ang aking pagtugon. Dito'y. Anya habang nakapikit at napapakagatlabi, dito mo ako tugtugin. Sa sandaling iyon, nawala ang hiya. Nawala ang pagiging transferee niya at pagiging torpe ko. Ang tanging natira ay ang aming mga hiningang naghahabulan at ang ritmo ng aming mga katawan. Tinuruan niya ako, hindi ng chords, kundi ng tamang tempo. Kung paano maging mabilis, kung paano maging dahan-dahan at marahan. Bawat ungol niya ay musika sa aking pandinig, at bawat galaw ng aking mga daliri ay tila isang solong gitarista na tumutugtog ng pinakamagandang kanta sa buong mundo. Wala kaming ibang narinig kundi ang langit-ngit ng kama at ang aming pigil na mga daing habang sa labas ng kwarto. Tahimik ang gabi at walang kaalam-alam ang mundo sa konsyertong nagaganap sa loob. Pagkalipas ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Nagising ako kinabukasan na masakit ang ulo dahil sa hangover, pero punong-puno ng alaala ang isip ko. Umuwi ako galing sa kanila na tila ba may bitbit akong isang malaking sikreto. Pagpasok sa eskwela noong Lunes, kinakabahan ako. Paano ko siya haharapin? Ano na ang sasabihin ko? Pero nang magtama ang aming mga mata sa hallway, binigyan lang niya ako ng isang tipid na ngiti. Yung ngiting kami lang ang nakakaintindi. Hindi kami naging official na magkasintahan agad-agad. Sa harap ng mga kaklase namin, kami pa rin si Sam na transferee at ako na kanyang kaklase. Tumatawa kami kasama ng tropa, nag-aasaran, gumagawa ng projects. Pero sa tuwing magkikitang muli kami ng kami lang, o kahit sa simpleng pagdampi ng aming mga balikat habang naglalakad, alam namin may nangyari. May nabuong koneksyon na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Yung dating mahiyain na ako. Nagkaroon ng kumpiyansa. Dahil alam kong ang babaeng hinahangaan ng lahat, ay siya ring babaeng nagturo sa akin ng musika sa dilim. Salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang aming kwento, ay maaari nyong pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell button para masundan nyo ang mga susunod na kwento. Maraming salamat.